So yun po ano mga kaibigan at mga kapitbahay, this is again your good old neighbor John from Neighbor TV. Medyo ilang araw din tayo hindi nakapag-upload. And in today's video, pag-uusapan lang natin ang tungkol sa copyright. So stay tuned. It's not a game, it's a rich thing. Okay, so yun po mga kaibigan at mga kapitbahay. So nagbabalik na tayo sa ating channel. So kagaya nga na sinabi ko kanina, i-discuss natin ngayon ang tungkol sa copyright. So marami na tayong nababalitaan, napapanood ng mga content creators na napapatawa ng mga copyright strike, copyright claim, whether it be in YouTube or even Meta. So marami na rin mga naglilitawan dyan ng mga bali-balita na bawal daw gumamit ng mga ganitong videos, mga audios, dahil nga kapag ka nagamit to sa inyong content is magkakaroon kayo ng copyright claim, or worse, hindi pa maipapalabas yung video na in-upload nyo. Okay, so unang-una muna sa lahat, alamin muna natin ano nga ba ang ibig sabihin ng copyright. Okay, so nag-research ako dito sa Google and ito ang nakita ko. So sabi niya, what is copyright? Okay, so copyright refers to the legal right of the owner of intellectual property. So in simpler terms, copyright is the right to copy. So ibig sabihin nito yung produkto, whether it be videos, audios, or sound, or music, art, and technology, kung sino man ang nag-create ng mga produkto na nabanggit ko or mga bagay, is sila lang yung may karapatan na mag-reproduce neto. Sabi pa rito, this means that the original creators of the product and anyone they give authorization to are the only ones with the exclusive right to reproduce the work. O yan. So ibig sabihin nito, hindi lang yung owner ang pwede mag-reproduce ng mga product na gusto nilang ipalabas out in the market, pwede rin yung mga tao na binigyan nila ng karapatan or exclusive right para mag-reproduce nung kanilang mga products. Okay? Okay. So ngayong alam na natin ang ibig sabihin ng copyright, at least meron na tayong idea kung paano natin ito gagamitin sa ating mga videos. Kasi alam natin, marami na nga tayong nababalitaan ng mga copyright claims. So gumagamit yung mga content creators ng mga maling paraan kung paano nila may transform yung mga videos na hindi naman talaga kanila. Ngayon, paano naman natin iiwasan yung mga ganitong klase ng sitwasyon? Well, in my opinion, meron akong mga few procedures or steps na pwede natin magamit para makaiwas tayo sa mga copyright claims. Okay, so unang-una sa lahat, dapat maging original tayo sa ating mga videos na ina-upload. So, syempre, kagaya nga ng ginagawa ko ngayon, ito, all original to, ano po. Hindi, wow. And it's also my idea, lahat ng mga napapanood nyo dito sa channel na to. So at least iwas tayo sa mga copyright strikes or copyright claims. And then pangalawa, kung hindi talaga natin maiwasan na gumamit ng mga videos ng iba, pwede naman natin tong i-transform into our own value. So ibig sabihin nito, wag kayong gagamit ng mga videos ng mga ibang YouTuber or ng mga content creators na kung saan ang ginagawa is magre-re-upload lang, lalagyan lang nila ng intro tsaka ng outro ng kanilang channel, pero yung mismong body ng content is walang transformation. Kung paano pinalabas ng original YouTuber or content creator yung kanilang video, ganun din pinalabas ng mga ibang content creator na kumuha nito. So pagka ganun, yari na tayo kay YouTube. Makikita niya yan at mabibigyan pa tayo ng copyright claim, or kapag paulit-ulit natin tong ginagawa, baka ma-strikean pa tayo. So isa sa mga example netong number 2 procedure is magkaroon tayo ng mga reaction video. So let's say merong nag-viral na video sa isang YouTuber, pwede naman tayong kumuha ng mga part ng video na yon at pwede tayong mag-react dun sa napanood natin. So, ibig sabihin nito, nagkaroon tayo ng transformation or value na atin-atin lang kasi nagbigay tayo ng opinion dun sa video na napanood natin. O, di ba? Win-win situation. Nice. And then pangatlo, since nabanggit ko na nga rin yung reaction videos dun sa step number 2, so similar din to sa step number 3 or procedure number 3. So ang term dito is yung fair use. So ano nga ba yung fair use? So research muna natin sa internet. Ang sabi niya dito is, what is fair use? In its most general sense, a fair use is any copying of copyrighted material done for a limited transformative purpose, such as comment upon, criticize, or parody a copyrighted work. So kagaya nga na sinabi ko kanina, so kukuha lang tayo ng snippet or part ng video na yon para makapag-react tayo, o kaya naman gawan natin ng parody. Usong-uso yan sa mga music videos. Kapag may lumabas na isang viral
video. Ang ginagawa naman ng mga ibang content creators, tinatransform nila to into something comedic. So nakakatawa, halimbawa katulad nung kay Sir Bitoy. Napapansin naman natin kapag may mga sumikat na kanta, gagawa niya na to ng parody o yung mga music video na siya lang ang gumawa. So papalitan niya lang ng ibang lyrics para medyo nakakatawa naman ang dating. So sa mga ganong procedures, at least kahit papano, maiwasan natin na magkaroon tayo ng copyright strike or copyright claim. Good job! Ngayon, binabanggit ko na mga kaibigan at mga kapitbahay yung term na copyright strike at yung copyright claim. Ano nga bang kaibahan ng dalawang ito? Chinek ko siya sa Google at ang nakita ko rito is the difference between copyright claim and then copyright strike. According dito kay vidIQ, so sabi nila essentially a copyright claim is someone asserting that you have used their content. So ibig sabihin nito, nino-notify ni YouTube or ni Google yung content creator na merong kumuha ng kanilang mga videos. So tatanungin ni YouTube or ni Google kung iti-take down ba nung original content creator yung YouTuber na kumuha ng video niya. So mangyayari nito is ino-notify muna ni YouTube or nung owner yung content creator na kumuha ng video at sasabihin niya na merong copyright claim. So kine-claim ngayon ng owner na kanya yung video na kinuha mo. Ngayon yung strikes naman, ito naman yung mas mabigat na part. So sabi niya rito, a copyright strike is much more serious for YouTube creator. Your channel can be suspended for repeated copyright offenses. So ibig sabihin nito, kapag halimbawa, kinlaim nga nung owner na sinasabing kinuha mo yung video mo, dalawa lang ang mangyayari niyan. Either ipa-take down niya yung video na kinuha mo or hati kayo sa revenue kung halimbawa monetize na ang inyong channel. So kung halimbawa merong mga ad revenues na nakuha yung owner, pwede siya mag-agree na hati kayo doon sa kikitain ng video na yon. Pero kapag halimbawa nagmatigas ka pa rin at talagang paulit-ulit mong ginagawa ito, doon na ngayon papasok yung tinatawag nila na copyright strike. So sa YouTube, merong tatlong level of strike. So first strike, second strike, and then third strike. Kapag hindi pa rin, either pwedeng masuspindi ka or tanggalin yung inyong monetization sa inyong channel or yung mismong channel mo ang matatanggal. And that's it for today's video. I hope may natutunan kayo. So medyo technical yung napag-usapan natin ngayon. But at least you have an idea now kung ano ibig sabihin ng copyright. So para sa akin, para maging simple ang ating buhay at wala tayong problema sa YouTube platform or even sa Meta, is gumawa tayo ng ating original content. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Neighbor TV at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga kaibigan at mga kapitbahay, maraming salamat at God bless.